Elizabeth Cruz point of view. Dahil na rin sa pagpupumilit at dahil nahiya na rin akong tumanggi, ay pumayag ako sa kagustuhan ni Godric na make-upan ako ng makeup artist. Nang tumanggi ako sa gusto niya ay sinabi na lang niya na, "Do not let those plastic surgery beauties intimidate you. You haven't seen them in so long. Ano ba naman kung magayos ka ng kaunti? I mean, you're beautiful enough for me, but how about them?" Sa sinabi niyang iyon ay natigalgal ako at hindi nakasagot kaagad. Una dahil hindi ko alam kung iniinsulto ba niya ako o pinuri. Pangalawa dahil sinasanay ko pa ang sarili ko na unti-unting bumabalik ang Godric na kilala ko noon. Hanggang ngayon nga ay hindi ako makapaniwalang nagkaayos na kami at ngayon ay parang magkaibigan ng turingan. Ngunit hindi rin. Ginagawa ba ng magkaibigan ang ginagawa namin? Nang araw na humingi siya ng tawad sa mga nagawa niya ay hindi ko na nagawa pa magmatigas at pumayag sa gusto niyang mangyari. Nang tinanong nga ako ni Justin kung papayag ba ako makipagbalikan kay Godric kung sakali, ay isang mabilis na oo ang isinagot ng puso at isip ko. Ngunit isang kibit balikat lang ang sinagot ko sa kanya. Marupok. Iyan si Elizabeth Cruz. Paano nga namang hindi? Gayon sa kabila ng mga nagawa niya ay mahal ko pa rin siya. Halos maduling at nantukoy na ako sa mga pinapahid sa mukha ko na ngayon ko lang narinig o nakita sa tanan ng buhay ko. Ilang layer na ba ng makeup ang nailagay sa mukha ko? Baka pagkatapos nito ay hindi na ako makilala ng mga kaklase at schoolmate ko. Speaking of them, mailan naman akong naging kaibigan sa mga kaklase ko dahil sa pagiging friendly ko noon. At hanggang ngayon naman ay may kontak ako sa iba. May balita ako sa iba kong kaklase na ang iba ay nagpakasal at nagkaanak na. Ang iba ay successful na sa buhay at may negosyo. Ang iba naman ay sa ibang bansa naghanap ng swerte. Makikita ko kaya sila mamaya. In fairness sa skin mo, natural siyang makinis at halos walang blemishes o acne scars. Anong skincare mo, Miss Elizabeth? Napatingin ako kay Ella na nagme-makeup sa akin at napatanga. Skincare? Madalas na naguhugas lang ako ng Safeguard sa mukha. Pero nainom ako ng tubig at mahilig ako sa gulay at prutas. Hindi rin talaga ako mahilig sa mamantikang pagkain. Wow, te, ikaw na. Sana all na lang. Ako kung ano-ano ang napahid ko sa mukha ko. Naubos ko na halos sahod ko sa mga mamahaling brand. Pero hindi matanggal-tanggal. Naiiling niya sabi. Bago ako pinatingin sa itaas at maluha-luha akong nilagyan niya ako ng eyeliner. Ang haba na rin ng pilik mata mo at natural na naka-curl. Tama nga si Godric. You're a natural beauty. At hindi na kailangan masyado ng kolorete sa mukha. Sa narinig ay hindi maiwasang mag-init ang mukha ko. Talaga nasabi niya pa yun. Minsan kasi sa mga natural na bagay lang naman talaga natin nakikita at makakamit ang solusyon. Gusto lang talaga natin kinukumplika ang mga bagay-bagay. Sa true, hayaan mo. Susubukan ko rin ang natural para naman hindi na ako magastusan masyado at naging healthy pa ako. Okay, lipstick na lang tayo at tapos na. Nang matapos ay tulala akong tiningnan ang sarili ko sa salamin at marahang napasinghap. Natural ang beauty mo pero nakatulong ang makeup para ma-enhance lalo ang mukha mo. With your looks and gown, you are surely be the star for tonight. Nakangiting sabi sa akin ni Ella bago sinimulang ayusin ang mga gamit. Ang maiksi kong buhok ay sinuklay lamang at walang hati sa gitna. Bahagya itong pinatigas kaya naroon ang imahe na parang kakatapos ko lamang maligo. Ang kolorete sa mukha ko ay hindi naman ganun kakapal. Katulad ng mga nakikita ko sa mga beauty pageant. Ngunit tama si Ella dahil mas lalong lumitaw ang hugis ng aking panga at pisngi. Ang ganda ko. Hindi ko napigilang bulala sa aking sarili bago napatutop sa bibig nang mapagtantong hindi ako nag-iisa. Sa true naman, madam, no need to feel shy. Sabi nga, if you got it, flaunt it. Sabi niya sa tonong beke at napatawa ako bago naman niya ako tinulungang isuot ang gown ko.
Sa tuwing nakikita ko ito ay napapahanga pa rin ako at namimilog ang mga mata sa taglay nitong ganda. Yun bang tipo ng gown na kadalasan mong makikita sa mga red carpet ng mga artista? Nang kinulit ko naman si Godric ay hindi siya sumagot kung magkano ang gown na binili niya. Ngunit mahinala ako na mas mahal ito sa inaakala ko. Alam niya kasi na ayaw ko ng mga mahal na bagay. Ang gown ay sakto lang hanggang sa paa ko at hindi ko matatapakan o hindi mawawali sa baba. May kaunting slit ito sa likod na hanggang likod lang naman ang tuhod ko na siyang gusto ko sa gown. Ang collar nito ay hindi ganoon kababa at hindi rin naman mataas na matatawag mong turtleneck. Ang kulay nito ay ginto at may parang malilit na beads na kumikinang sa tuwing tatamaan ng ilaw. Beautiful. Beautiful. Hindi sa nagiging biased ako pero feeling ko ay babagay sa iyo ano man ang suotin mo. Puri ni Ella. Mula sa likod ko at ako ay nanatiling nakatingin sa aking sarili. Ito ang mga sandaling mapapatanong ka na lang sa sarili mo kung ikaw ba talaga ang nasa harap mo. Kung ikaw ba ay nananaginip lang. Are you guys done yet? Hindi na natuloy pa ni Godric ang anumang sasabihin na pumasok sa kwarto at makita ako. Kinakabahan akong tumingin sa kanya at binasa ang reaksyon niya. Ngunit nanatili siyang nakatingin lang sa akin. Pataas at pababa, tila sinisino nasa harapan niya. Bagay ba sa akin? Nahihiya akong tanong sabay kamot sa leeg at tingin sa kabuuan ko. You are... Wow! Tila hindi maapuhap ang tamang sasabihing bulalas niya bago hinima sa mga labi. You look ravishing, darling. Puno ng paghahanga sabi niya at pinamulahan naman ako ng mukha. I know, kaya sana naman ay medyo dagdagan natin ang aking TF. Pagpaparinig ni Ella bago dumaan sa tabi namin, nabitbit ang mga gamit niya. So paano? Mauna na ako sa inyo Please don't ruin my masterpiece. Natatawang dagdag niya at tuluyang lumabas. Hindi ko napigilang mapalunok sa paraan niya ng pagtingin sa akin. Yung tipo na tingin na parang gusto na niya akong angkinin. Parang gusto niya sirain ang damit ko and have his way with me. Lumapit siya sa akin at inilagay ang kamay sa aking baywang bago itinaas baba ang kamay mula sa aking tagiliran. Maybe we can be late and hindi ko siya pinatapos sa sasabihin niya at lumayo bago kinuha ang nakahandang purse na kulay ginto rin. Bawat hakbang ko ay tumutunog ang suot kong sandals na siya rin ang bumili. Ayokong malate, Godric. Let's go. Hindi ko na siya hinintay at lumabas na. Napahagikik na lamang ako nang marinig ko siyang naireklamo at napamura bago ako sinundan pababa. Oh, just you wait, darling. I'll have my way with you wearing that. I'll rip that dress apart. May halong banta niya sabi at alam kong gagawin niya yon. Pinagbuksan niya ako ng pinto sa sasakyan niyang itim at nagpasalamat naman ako bago sumakay. Ilang kilometro ang layo ng school namin mula sa bahay at habang nasa biyahe ay hindi ko naiwasang matahimik. Munti ko nang makalimutan. Paano mo nakalimutan ang bagay na yon? Elizabeth, gayong nasa tabi mo lang siya. Muli kaming babalik sa lugar kung saan ko siya sinaktan. Kung saan ko siya pinahiya sa harap ng mga taong kikitain namin ngayon at winarak ang puso niya. Ang lugar na naging saksi sa aming pagmamahala noon. Ang bawat sulok nito ay magbibigay ng matatamis at mapapait na alaala. Pasimple ko siyang tiningnan at nakitang kalmado lang ang ekspresyon ng mukha niya. Ano, ang hot ko ba? Nakangisi niyang tanong at napatango naman ako at pilit nang ngumiti. Tunay naman dahil talaga namang makalaglag pa nga at panty ang itsura niya ngayong gabi. Tulad ng kanyang sasakyan ay all black ang suot niya. Mula sa kanyang suit, necktie at sapatos. Ang naiba lang ay ang kumikinang niyang silver na relo na may nakapaligid na diamante at talaga namang masisilaw ka. Ang buhok niyang kulot ay hindi man lang niya sinubukang i-style. Ang unfair nga naman ang buhay. Inabot ng oras sa pagpapaganda sa akin. Tapos siya ay walang ka-effort. Sigurado ako magiging sentro siya ng atensyon. At sigurado ako magsisisi ang mga babae at lalaking ng insulto at pinagtawanan siya noon.
Nariyan man ang alam kong mararamdaman kong selos, ngunit hindi rin mawawala ang sabik na makita ang reaksyon nila kapag nakita si Godric. Bahagya akong natawa sa naisip. Tingnan mo ko, imbis na isipin ang sarili ay iisipin ang reaksyon ng iba kapag nakita siya ang inaalala ko. Marami na ang nakaparadang sasakyan sa labas nang dumating kami. Ang ilan ay kararating pa lang at ang iba naman ay naglalakad ng papasok sa loob. Naging agaw pansin ang sasakyan ni Godric. Kahit na wala akong alam sa kotse, ay alam kong kilala ito at marahil ay milyon ng presyo. Ang ilan ay nag-abang sa kung sino ang bababa at naunang bumaba si Godric bago ako hinalalayan pababa. Umanin ang bulong-bulungan ng pagsasama namin. Marahil ay dahil sa naging issue noon at hanggang ngayon ay tanda nila ang nangyari. Bahagya akong napayuko sa hiya bago ko naramdaman ang braso niyang pumulupot sa baywang ko at hinapit ako palapit sa kanya. "Hold your head up high, darling," masuyo niya sabi at napatingala ako sa kanya bago niya ako giniya palakad sa loob ng gymnasium kung saan maririnig ang tunog. Napangiti ako habang lumilibot ang mga mata at naalala ang mga panahong naglalakad ako sa campus at minsan ay tumatakbo pa kapag late na. Marami nang nag-iba, ngunit naroon pa rin ang pagkakasabik na muli mong makita ang dati mong paaralan. Na makapasok sa gymnasium ay napatulala ako sa bongga ng bihis at sa laki ng pinagbago nito. Noon ay open area pa ito at ngayon ay air condition na. Dito naganap ang ilan sa mga pageant at activities noon na kalimitan ay saksi ako. Dito rin minsan dinaraos ang PE namin noon. "Hi, good evening." Bahagya pa ako nagulat na lumitaw sa harap ko si Lucas. Pero dahil siya ang isa sa mga organizer ay inaasahan ko naman na makikita ko siya. "You guys are here. Welcome." Nakangiting bati niya bago ako sinuyod ng tingin. Mula ulo hanggang paa. "Wow, Elizabeth. You look dashing." "Thank you, Lucas ha." Pupurihin ko rin sana siya dahil talaga namang brusko at gwapo ang dating niya. Sa suot na puting Amerikana ng humigpit bahagya ang hawak ni Godric. Sa baywang ko kaya napatingin ako sa huli. "It's our pleasure to be here, Lucas." Napatingin naman si Lucas sa kamay ni Godric na nakahawak sa baywang ko. At hindi ko alam kung dinaraya ako ng paningin ko. Ngunit nakita kong bahagyang lumungkot ang mga mata niya. "Have a great evening, Godric and Elizabeth." Ngumiti siya sa amin bago sinalubong din ang ibang bagong dating. "I don't like the way he look at you," anas ni Godric na maglakad kami papasok. Napailing na lang ako sa inasta niya. Bago inilibot ang mga mata para maghanap ng kakilala. "Elizabeth?" Dinig kong tawag sa akin na lumingon ako para makita si Susan. Napahiwalay ako kay Godric at nagyakapan kaming dalawa habang nagtatatalon. "Susan, kumusta? Akala ko nasa Saudi ka." Masaya kong bati sa kanya habang nakahawak sa mga kamay niya. "Naku, nakauwi na ako 5 years ago. Kasal na rin ako at may 2 anak, Elizabeth." "Wow, hindi naman halata sa katawan mo. Ang sexy mo pa rin." Napairap siya at natawa habang pinagmamasdan ako. "Ikaw, muse na muse pa rin ang dating mo. Grabe ka. Parang wala kang pinagbago." Sasagot pa lang sana ako na magsalita si Godric. "Bet, makikipag-usap lang ako sa isang kakilala ko rin." "Sure, dito lang ako." Nakangiting tumango ako sa kanya habang hawak pa rin ang kamay ni Susan. Godric smiled at us bago siya naglakad sa mga kakilala na hinihintay siya. Nakita ko kung paano siya tingnan ng ilang babaeng posibleng may asawa na rin. Paghanga ang makikita sa mga mata nila at halos magdugo na ang mga labi sa pagkagat habang hinhago ng tingin si Godric. Isa kaya sila sa mga kumutyat ng insulto noon kay Godric? Naiiling kong isip. Bago binalingan muli si Susan. "Si Godric ba yon? Ang ex mo na?" Hindi na niya tinuloy ang sasabihin at nagpasalamat naman ako. Napakagatlabi ako bago tumango. Bagay ako napatili nang may biglang sumundot sa tagiliran ko at sinimangutan ng taong alam kong gumagawa noon. "Justin!" Buwisit kong tawag sa pangalan niya. "Hello ladies, you look gorgeous, love." Kung straight lang ako ay baka hindi na kita pinalagpas. Nakakindat na sabi niya at napairap na lang ako. "Napakalandi mo talaga kahit kailan.
Ilang sandali pa ay may ilang kaklase at kakilala pa namin ang dumating. Naghanap kami ng mauupuan at nagkwentuhan tungkol sa aming mga buhay-buhay. Hindi rin mawawala ang chismis habang tinuturo namin ang ibang kakilalang estudyante noon. May ilan sa kanila naging successful at merong ibang nalugmok sa negosyo. Ayon sa mga kaibigan ko. Si Godric Villatera ba yun? Grabe ang hat na niya. Parang dati lang ang payat-payat niya. Tapos mukha siyang ewan. Di ba't isa sa may-ari na siya ng isang kumpanya ngayon? Akalain mo ano? Nagniningning ang mga matang tura na kakilala kong si Bea. Hindi ko siya close dahil si Susan talaga ang kaibigan niya. Siniko siya ng katabing si Susan. Aray naman, bakit ka ba naniniko? Nakasimangot na tanong niya at nginuso ako ni Susan. Oh hala, oo nga pala, sorry. Nakapeace sign ang kamay niyang sabi sa akin at bahagya lang akong umiti. Habang nagdadaldalan ay tumunog bigla ang isang love song at kanya-kanyang aya na sayaw naman ang mga kakilala ko. Ilang sandali pa ay may kamay na lumahad sa harap ko at napatingala sa nakangiting si Lucas. May I have this dance, beautiful lady? Pambobola niya at bahagya ako napangiti at nang hanapin si Godric ay nakitang kasayaw ang principal namin. Dahil wala naman ako nakikitang masama ay tinanggap ko ang kamay niya. Sure. Iginiya niya ako sa gitna at masuyong ipinatong ang kamay sa aking likuran at hinawakan ang kaliwang kamay ko. Nagsimulang gumalaw ang mga katawan namin sa saloy ng tugtugin. Am I too late, Elizabeth? Diretso niyang tanong na may lungkot ng ngiti sa mga labi. Hindi ko maapuhap ang tamang sasabihin dahil ayaw ko siyang saktan. Yes, because that's my woman you're dancing with. Sagot ng isang tinig mula sa likod namin bago ako hinapit palapit sa kanya. Namilog ang mga mata ko sa sunod niyang ginawa at kasunod ay ang singhap dahil sa gulat mula sa mga tao sa paligid namin. Dahil sa harap din ng mga tao at ni Lucas ay hinalikan ako ni Godric. Itutuloy.